ng ating new ombudsman at meron siyang bagong sorpresa. Surprise! Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds. Oh! Para ba naman, alam mo to mga media na to eh, grabe kasi kayo mga media kayo, kaya umiiyak si Magalong eh. Alam mo, grabe kayo mga media kasi magtanong eh. Diba? Nakaraan, tinanong nyo si Yusik Claire. Ano po masasabi nyo sa tennis court sa Baguio na may kaugnayan sa munisipyo ng Baguio? Tinanong nyo yan, umiyak si Magalong. Oh. Ngayon, papaiyakin nyo naman si papaiyakin nyo naman ang mga DDS na luga. Ano pong masasabi nyo sa madadatnan yung report ng House sa confidential funds? Papaiyakin nyo na naman yung mga... papaiyak na naman kayo mga media eh. Anong klaseng tanong yan? Parang sinasadya yung paiyakin yung mga DDS. O anong sagot niya ombudsman? Anong sagot niya ombudsman? Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Oh! Ang saklit nun, bubuklatin, no? Ano yan naman, parang bubuklatin? Ano ba naman yun? Diba? Bata ka, pag binubuklat mo, libro, di ba? Libro, bubuklatin mo yan para magkaroon ng kaalaman eh. Nung matanda ka, iba na binubuklat mo, di ba? Ba't gano'n, no? Nung bata ka, sa umaga ka nagbubuklat. Nung pag matanda ka na, gabi, may binubuklat ka pa. Di ba? Ba't gano'n, no? Nung umidad ka na, sa gabi ka na nagbubuklat. Dati nung tangali, nagbubuklat ka na eh. Ngayon, gabi ka na nagbubuklat. Hoy, mag-subscribe kayo kay Paring Banat Boy. Parang puwet ni Magalong bubuklatin, tol. Hoy, mag-subscribe kayo kay Banat Boy, ha? Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Patay! Yung mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dumating. Kailan po kayo magsisimula kaso? Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Friday na! Putek naman, oh. Friday! Ang dami magaganap po sa Friday. Babalik po ang Senate. Mag-new ombudsman. Dami magaganap sa Friday, ah. Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. Yabang mo naman! Yabang mo naman! Huwag kang ganyan! Cheremulya, parang sinasabi mo sa eh. Parang sinasabihan mo yung mga DDS, manunumpa na ako by Thursday, ha? Huwag mong ginaganyan! Para ka naman nagbabantay! Parang pinagbabantaan mo naman yung mga DDS na hanggang Huwebes, kailangan bumili sila ng oxygen. Putik, biro mo. Biro mo. Eto po, nabalitaan ko. 2 araw na walang tulog mga DDS. Nakagano, no? 2 araw na. Kung manunumpa pa ng hanggang Biyernes pa, hindi matutulog mga DDS. Pusang ina. Grabe. Delikado. Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente,
Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Nako, eto nga po pala, may nababalitaan po ako sa itago natin sa pangalang Banat Boy. Sabi ni Banat Boy, ang mauupo daw po ay si Yusek Claire. Nako, patay. Parang si Yusek Claire daw po. Kasi pinagpipilian eh. Si Yusek Claire, si Luistro, at yung tatlong lalaki. Ayun po ang pinagpipilian. Ito po pinagpipilian eh. Ayan po ayan po ang pinagpipilian. Ayan. Ayan po ang kasama si Yusek Claire tsaka to. Ayan. Ayan po ang pinagpipilian. Kasama si Luistro at kasama si Yusek Claire. Putik, paano na yan? Kasi po, kinausap po si De Lima. Ang sabi po ni Ma'am De Lima, dito muna siya daw sa Congress. Kasi nga, inihintay niya rin daw po yung impeachment. Kasi nga, nakakonekta siya doon sa impeachment. So, sabi ni De Lima, dito muna daw po siya sa sa Congress. At kailangan niyang magpasa pa ng marami pang batas para sa sa kanyang legasiya. So, wala na tayo kay De Lima. Ngayon, ang nagdedelikato po dito si Yusek Claire at si Luistro tsaka yung tatlo na to. Okay. Ngayon, eto na. Ang mga DDS, pag si Yusek Claire pang DOJ Secretary, putik mga DDS nakatulala ba naglalaslas. So, Wala na po. Tandaan nyo po si Luistro po, isa sa mga naging kasangkapan sa hearing ng ombudsman sa pagpili po. Si Luistro po ang nakaupo doon dahil hawak niya po ang Commission on Justice. Siya po ang isa sa mga nakaupo doon sa pagpili ng ombudsman. Ayan po. At syempre si Yusek Claire, ang paborito ng administrasyon. Ang sakit niyan, mate. Sakit niyan. Okay? Sakit niyan. Habang nakatulala, naglalasal si DDS. Patay. Yari. Siyempre, marami nagsasabi na, bakit ganon? Bakit ganito lang pinili? Ganon talaga, administrasyon sila eh. Alang-alamang, huwag tayo magpakabobo dito. Si Duterte ganon din. Bakit si Bato ang pinili niya? Bakit si Bongo? O bakit si Martires? Ganon talaga. Prangkahan na tayo. Administrasyon sila ngayon. Mga bobo. Dami sabi. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay niya. Nako, iba kasi si Remulla sabi ko sa inyo. Matindi po ito. Matindi po ito. Mararanasan ngayon nila Aimee ang ganti ng api. Di ba? Bago po, eto, di ba inireact natin kahapon? Bago maupo si Remulla, iniimbestigahan na po nila ang CLTG at si Pulong Duterte. Ngayon, Bongo, ewan ko lang. Pulong, ewan ko lang. At maraming pag-iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, nung nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, salita. Senator Aimee nagsisingin na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga alyado nito.
Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas. Yan po yung sinabi ko sa inyo eh. Ang trabaho ng ombudsman para kay Mr. Remulla sa buong Pilipinas. Pero mas lamang yung Duterte. Yan po yun eh. Ayoko po sabihin to pero ganun talaga eh. Ganun po talaga. Ha? Siguro 30% para sa mga Pilipinas, 70% para sa paggiba ng Duterte. Prangkana tayo! Prangkana tayo! Mahirap naman sabihin ko sa inyo na i-build up ko si Remulla na ano eh. I-build up ko si Remulla na para sa Pilipino. 70% para sa Duterte, gigibain niya yan. Diba? Huwag tayo magano, plastikan. 70% ng trabaho ni Mulla babagsakin ng Duterte, which is very, very nice. Which is very, very good. Diba? Yun yun. Yun yun. Kaya kinuha ni Presidente, pabagsakin mo na yung Duterte. Sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso file to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman ko sa... Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay para pag final na. Ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin, mag-continuous trial. Nako, delikado talaga si Sara dito. Kumpleto ng ebidensya, yung pagnanakaw. Nako, delikado! Tinatamad na ako. Tinatamad na ako sa impeachment ah. Parang gusto ko na sa ombudsman. Kakatamad. Naiinip kasi ako eh. Iinip ako sa impeachment. Ang tagal-tagal pa sa archive. Nilalangaw na doon. Dito tayo sa ombudsman. Aray ko! Ang sakit! Para mabilis. At iisian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Patay! Yung mga didelay-delay! Turyon! Yari ka na! Oh, ano ka, Turyon? Alak ng wedding ka, hindi ka pwede pakalat-kalat ngayon, Turyon! What the fuck? Hindi ka pwede. Ikaw ang ano eh, ikaw ang sugo ng mga demonyo eh. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Nako! Nako! Dapat talaga yung benchmarking ng lahat. Nako, saan ba nakasulat yun? Denied for the speedy trial. Parang sige, Sara yun ah. Parang yun yung ano ah. Parang yun yung ginawa ni Toryon ah. Na-denied daw si Sara Duterte for a speedy trial. Parang yun yung tinutukoy ah. Yung ba yun? Parang yun ah. Parang yun ah. Ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ang ano eh, ang makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan. Naku. Para magkasundo naman sa bagay na ito. Nako, delikado talaga to. Pag kinasuhan ka, ang gusto ni Ombudsman sa Sandigan Bayan, maayos. Kung nakalatag na lahat ng ebidensya, hatulan na putik! Oh, Joel! Jinggoy! Mark! Keso! Reunion! Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system.
Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba na humaba ang mga kaso. Nako! Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre ito talaga yung 3 taon kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwede pumalit sa iyo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. So, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the Ombudsman should pay special attention to? Buong gobyerno to eh. The whole government system is Sana si Luistro na lang, no? Luistro, no? Wag pala si Yusik Clear. Delikado tayo pag wala si Yusik Clear, yung mga fake news. Si Luistro na lang, no? Tama, no? Luistro, no? is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Yes. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga we should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Tama! Kaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Oh, dapat lahat ng bata sinusunod. Yung SALN, sinusunod yan, mother, father. Diba? Tama, mali. Diba? Yung SALN, sinusunod yan. Kaya ikaw, Sara Duterte, antayin mo. Pagkaupo, automatiko, magbigay na kayo ng SALN. Saan nyo kinukuha yung 150 million? Kay Kapman pa lang. Oh, saan nyo kinukuha yun? 150 million every month kay Kapman. Nakakailang month na kayo? March, April, May, June, July, August, September, October. 8 times 150. 8, 0, 40. 1.2 billion na ang nagagastos nyo. Saan nyo kinuha yung 1.2 billion? Anong negosyo nyo? Shabu! Anong negosyo nyo? Magbenta ng isla ng Pilipinas? Saan nyo kinukuha yan? Sa 51 billion? Ha? Oh. Saan nyo kinukuha ang 1.2 billion na pinambayad kay Kapman? Sa 51 billion ni Pulong Iyot man? Oh. Sir, nung una po kayong umapak dito sa DOJ, sa una po natin interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot. Yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At Alam nyo kasi dinatnan niya dyan si Aguirre. Di ba si Aguirre? Si Aguirre po ang pinalitan ni Sec Remulla. At yung, Melissa Pelaine, thank you po. Di ba si Aguirre po ang pinalitan niya. At si Aguirre ito ngayon, sangkot po. Sangkot po si Aguirre ngayon. Di ba? Sangkot si Aguirre ngayon na lumalabas ngayon. At saka si Aguirre po, ang kasangkot din po sa pagpaplanta kay Laila de Lima. Ganun po, yan siya rin, yung nasa ICC ngayon. Siya rin. Kaya masalimuot po ang dinatnan ni Remulla dyan. Na wala pong katiwa-tiwala ang DOJ dyan, dati. Kasi po, itong si Ragos, pinagtulungan ni Duterte, ni Aguirre, para idiin si Laila de Lima. Isa pa lang yun. Pangalawa, yung EJK po, hindi ni pinapakinggan ng DOJ. Tinabla lahat ng DOJ yon. Kasangkot din doon si Cayetano.
na nung pumunta si Cayetano sa international scene dahil DFA siya, pinagtanggol niya ang EJK. Diba? Hindi, una po si Aguirre yan, si Aguirre. Pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So there will be changes sa policy ng lifestyle changes na Lifestyle checks. public official, yes. Kasama yan. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating mag-violate. Kaya we will lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash. Baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void. Pero mo, yan po magiging required na, magiging required na. 'Di ba? Kumbaga, pag hiningi mo, ibigay mo. Pag hiningi, ibigay. Yan po bawal na ngayon yung protekta. Bawal na ngayon yung protekta sa pool. Ng Office of the Ombudsman, makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko. Nako! Sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Nako, bakit naman ganun? Meron pa, bakit kasama pa kami? Sobra naman yan, Mr. Remulla. Ibig sabihin, yung ombudsman ngayon parang friendly. Pwede tayong magsabi ng gusto natin paimbestigahan. Bakit ganyan ang ombudsman ngayon? Hindi dapat ganyan ang ombudsman. Diba? Ang alam kong dating ombudsman, nakaprotekta lang sa presidente at mga Duterte. Bakit ngayon open kayo? Ang pangit niyan. Ayaw namin yung ganyan. Ang pangit naman ng ganyang ombudsman, open to the public, masyadong friendly. What the fuck? Bakit ganun? Dapat nandun ka lang, pinoprotektahan mo lang yung mga Duterte. Huwag mong ilabas yung SALN nila. Makipagpatayan ka. Kakasuhan mo ang magtatanong ng SALN ng Duterte. Dapat ganyan ka. Hindi! Lumalabas ngayon, makikipagtulungan ka sa mga journalist, makikipagtulungan ka sa mga netizens, makikipagtulungan ka sa mga private groups. Ang pangit naman kabanding nito.
Ang pangit ka banding ni Remulla, ha? Diba? Masyado siyang masyado siyang sa mga tao, masyado siyang palakaibigan, masyado niyang gusto na maging patas. Pangit ng ganyan eh. Masyado kang transparent. Hindi dapat ganyan ang ombudsman eh. Ang pangit naman ng ombudsman na to, masyadong transparent, masyadong ino-open sa public yung mga kakasuhan. Ang pangit. Saan natin pag-usapan yun? Kasi I want to see how it runs right now. How the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan. Kung gaano kabigat. Para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito. Para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Ano ba naman yan? Paano naman yung mga Duterte? Ang gusto nila, puro motion for reconsideration. Ang pangit naman ng ombudsman na to. Ang bilis ng proseso eh. Gusto nila, tignan mo si Joel Villanueva, tignan mo si Jinggoy, nasa motion for reconsideration pa, nagsenador pa ngayon. Ang pangit naman ako, ombudsman to. Gusto madali yung proseso. Paano pa sila magsesenador niyan? Diba? Tignan mo si Jinggoy. Oo. Talo na naman sa Sandigan Bayan. Magre-reconsideration na naman. Tapos gusto mo pabilisin. Ay, paano ba kapag senador si Jinggoy? Unfair. Bayan. Ayan po, sabi ni Ayan po, sabi ni Ombudsman Remulla, papabilisin po. Hindi na po kailangan ngayon tatagal. Makipag-ugnayan siya sa Sandigan Bayan kasi po pag kinasuhan ka po like Jingo Estrada, sa Sandigan Bayan ka po lilitisin. Doon po nililitis ang mga empleyado ng gobyerno kadalasan. Then kakausapin niya po. Kung nakalatag na po ang ebidensya, kung nandiyan na po lahat, wag nang patagalin. 'Di ba? Hatulan na. Aray ko. Aray. Dapat dito, talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng ombudsman sa Sandigan Bayan. So, bilang ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Hindi mo naman, ang message lang natin dyan, ay meron pong opisina ng ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Ilan po ang isasama ninyo sa ombudsman? May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, nag-i-invite pa kayo? Hindi, ano yan, gagawin ko ng, magbabago nga yung forma ng opisinang yan. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. Ano ba naman yan, Remulla? Patayin mo si BBM? No joke. Nakakainis. Sabi nung nagtatanong, katulad din po kayo ng dating ombudsman, hindi po open sa media. Hindi. I will be more transparent. Ano ba naman to? Masyado kang open sa media. Nakakainis.
Kasi po yung dating ombudsman, mailap po sa media. Ni hindi mo nga makita-kita yung kahit sa ang balita. Nakakulong lang sa kuyukot ni Digong. O ngayon, eto daw siya, hindi daw ganon. Lagi daw siyang bukas sa media, bukas sa journalist. Kung maaari, sasabihin natin kay Presidente, tatawagan ko, bukas sa vlogger. Bakit ganito itong ombudsman na to? Nakakainis. Napaka-transparent mo. Ganyan ba ang ombudsman? Hindi ganyan na kinalikayan namin. Yes! Ha? Ano sabi ni Erwin Tulfo? You are bend the law! Ayos! Masyadong transparent, masyadong open to the public. Hindi ganyan ang ombudsman! Hindi ganyan ang mandato ng ombudsman. Ang mandato ng ombudsman, magtago sa betlog ni Digong. I think that public accountability starts with transparency. Para, Kasi ang ombudsman. hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin ito. Ba't binabago mo? You are bend the law! Nakakainis! Magtira ka naman na tama si Faye Martinez. Magtira ka ng sikreto. Masyadong transparent eh. Kailangan may sikreto ka. Inopen mo sa media, inopen mo sa lahat. Magtira ka naman ng sikreto. Hindi kami sanay eh. Okay? Salamat. Oh, yan po, kita-kita nyo naman po. Yan po ang ombudsman natin. Yan po ang ombudsman. And ito pong ombudsman na to, yan po kasi talaga ang mandato ng ombudsman. Must be transparent, must open to the public, must well coordinated with the people around him. Who is the people around him? The media, the different agencies of the government, and of course, the Filipino people. That's the real mandate of the ombudsman, to update the Filipino people who is the government official liable to the Constitution and liable to the Filipino people. That's the real ombudsman. Okay? That's the real ombudsman of the Filipino people. Boying Remulla. Yan po kasi talaga ang trabaho ng ombudsman. Hindi ka nakakulong sa betlog, nakakulong sa kuyukot ng Digong. Diba? Na-approach ka. Pwede kang puntahan, pwede kang sabihan, pwede kang imbestigahan kung ano bang ginagawa mo. Pwede kang mag-update. Putik yung dating ombudsman, walang update. Namuti na yung buhok at lahat. Tumirik na yata yung buhok niya. Namuti na, nagkauban na, walang nangyari. Oh. 'Di ba? Yan po ang ombudsman natin, Remulla. Ayaw po ng mga DDS diyan dahil po ayaw ng DDS na transparency. Kailangan nakakulong lang po sila sa kuyukot ni Digong. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses
kainin